ang mga nasa kabilang grupo, 'di ba? Ang mangyayari ngayon dahil po itong si Senator Bato, mga kababayan, ay hindi po naglabas ng TRO ang Supreme Court, mga kababayan, ang NBI, PNP, DOJ ay kumbinsido na, mga kababayan, at nagkasa na po ng pag-aresto dito kay Bato de la Rosa. At wala na pong dahilan, sinabi ko kagabi, wala nang dahilan para mag-antay pa ang ating executive, mga kababayan, para sa manhunt laban kay Bato de la Rosa. At ngayon po, ang ating mga law enforcers ay nag-uusap-usap na kung paano po ikakasa, mga kababayan, etong paghuli kay Bato de la Rosa. Dahil ayon di umano sa kanila ay may mga lead na sila kung saan po ito nagtatago. Unahin nyo na sa Central, dyan sa INC. Oh. I would like to confirm. One, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, Okay. are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. I would like to confirm. One, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. So maliwanag na, mga kababayan, ang ating interagency ay meron ng pagkakaisa. Sila po ay nagkasundo na, mga kababayan, na implement na po ang warrant of arrest ng ICC laban kay Bato de la Rosa. Yes, totoo na humaharang dyan at ang sinasabi ng mga naratibo ng mga DDS, lalong-lalo na yung kanilang mga abogado, mga kababayan, ay wala pa daw karapatan na hulihin si Bato de la Rosa dahil wala naman daw pong local court arrest warrant, mga kababayan, kung di ba naman mga gunggong ito mga senador, mga abogado ng mga senador natin si Bato de la Rosa, di ba? Eh, tingnan nyo na lang itong si Jimmy Bondoc Mga kababayan, naturingang abogado, naturingang may law firm silang dalawa ni Torion, pero inyo sabi, ang pagsiserve daw ng warrant of arrest, narinig nyo ba yon, mga kababayan, na iserve na lang daw yung warrant of arrest sa kanila at sila na ang magbibigay. Tama ba yon? Mali, mga kababayan. Bakit mali yung bagay na yon? Okay, eto, ipapaliwanag po rito. Sir, Pumotok sa social media ang balitaktakan sa pagitan po ng One News anchor na si Ces Dilon at si Attorney Jimmy Bondoc, tumatayong abogado ni Senator Bato de la Rosa. Ang ugat ng diskusyon, ang pag-iit ni Attorney Bondoc na sa kanilang mga abogado na lamang i-serve ang arrest warrant ni Bato dahil ito raw ang nasa proseso. Pakinggan po natin. We are just waiting for the government authorities to serve us personal service po nung warrant. And also paano we po await... kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. You're earnest saying with you want the government to personally serve. Yes. He ran away. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. And then, ano pong gagawin ninyo pag na-serve na sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him? You'll produce your client? Well, I can't assure that because I'm not Bato. Alam nyo, mga kababayan, parang sinasabi niya na hawak talaga nila si Bato de la Rosa Di ba? Isi-serve sa kanya, sila magbibigay kasi alam nila kung nasan si Bato de la Rosa. But kung sasabihin niya na hindi namin alam, we cannot assure that, kung may bibigay namin, mga kababayan, mali yun. Kasi dapat kailangan ang physical, di ba?
nitong si Bato de la Rosa kapag binigay mo, isinerve mo yung search warrant, yung warrant of arrest. So, but we will, of course, definitely serve the warrant on our client. Kasi po, ayaw nilang sundan yung sistema. They're Okay, not so following the law that they're invoking. At yan ngayon Okay. ang tanong, pwede bang i-serve na lamang ang isang arrest warrant sa mga abogado ng akusado Hindi. at sila na lang ang bahala makipag-usap sa kanilang kliyente? Hindi. Ang gumagabay po sa pag-aresto sa mga akusado ay ang Rule 113 ng Revised Rules of Criminal Procedure. Oo. Diyan po malinaw kung ano ang pag-aresto at paano ito ginagawa. Parang sinabi ni Jimmy Bondok, parang sampi na lang yung warrant of arrest, mga kababayan. 'Di ba? Sa totoo lang, kung alam nyo kung sila ay talagang kinikilala ang batas, mga kababayan, na 9851 Section 17, yung arrest warrant na yan, pwede na silang mag-citizen arrest eh. Kahit hindi nila hawak, 'di ba? Pwede nang mag-citizen arrest kahit yung mga abogado na yun kung tutuusin eh. Kung talagang meron silang tawag dito, mga kababayan, kung meron talaga silang pagmamahal sa bayan natin at gusto talaga nilang makipagtulungan, o pwede silang mag-serve yan eh ng citizen arrest kay Bato de la Rosa. Halimbawa, ang definisyon ng pag-aresto nasa Oo. Section 1, itong pag-take custody ng isang akusado para siya po ay mapanagot. So, Correct. kailangan po personal na kunin ang kustodiya ng akusado. Sa Correct. Section 7 naman, nakalagay kung paano ginagawa ang pag-serve ng arrest warrant. Kailangan sabihin ng arresting officer Oo. sa akusado na mayroong warrant of arrest siya at ano ang dahilan nito. At saka mga kababayan, paano nila babasahan ng Miranda rights yun? 'Di ba? Ito yung sinasabi nung nakaraan ni Cardo Dalisay. Baka Cardo Dalisay, dito mo dapat tanungin. Kung nanonood ka, dito mo dapat tanungin kay Jimmy Bondok. Kasi sabi mo, ang NBI di pwede mag-aresto kasi investigation lang. Eh di ang PNP din, hindi rin pwede. Eh lalong-lalo na si Bondok. 'Di ba? Wala ring aresto sa kanya. 'Di ba? Tapos, isipin mo si Bondok, siya yung magbabasa ng Miranda rights kay Bato de la Rosa. Ganun ba yung gusto mong sabihin? Kasi 'di ba ang arresting with the warrant inform person of warrant and reason. Tapos saka mo rin babasahin yung Miranda rights na ikaw ay may karapatan na kung wala kang abogado, 'di ba? Maaari kang bigyan ng gobyerno o something like that, mga kababayan. Oh. Pero may exemption po yan kung biglang tumakbo ang akusado bago pa man siya mabasahan ng warrant. Okay. Na-waive na niya ang kanyang karapatan dyan. Pero ito pa, ayon din sa Section 7, hindi kailangang dala-dala ng arresting officer ang mismong warrant sa mga oras na yon. The officer need not have the warrant in his possession at the time of the arrest. Ayon po yan sa rule na ito. Okay, yan yung ginawa kay Digong Duterte. Mga kababayan, huli na pinakita nitong si General Torre, mga kababayan. Well, in fact, naalala ko pa kung paano niya pinakita yon via cellphone. Kaya pinagtatawanan ng mga bobong DDS na hindi nila alam ang batas pagdating sa implementing rules ng pagsiserve ng warrant of arrest. Sabi nila, napakabobo naman neto ni Torre. Biruin mo, magsiserve ng warrant, walang kopya. Paano nila ipapakita yun sa cellphone? Warrant na, sabi nila. Nakalagay dito sa Rule 113 Section 7. Hindi mo kailangan dala yung warrant of arrest. Pag alam mong may warrant of arrest na, pag alam mo yung tao ay nandoon, kahit wala yung warrant of arrest, pwede mo nang arestuhin yan. At mamaya mo na lang, later mo na lang ipakita kapag nahuli mo na. Kasi kung kukunin mo pa yung warrant of arrest, saka mo palang pupuntahan yung tao, baka mamaya, nakawala na. Baka mamaya nangyari, yung tao, tumakbo na. 'Di ba? Natunugan ka niya na dadamputin mo siya. Oh, kaya yun ginawa yung ganito, mga kababayan, na ipakita na lang kapag nahuli na. Hindi totoo yung sinasabi nyo, hindi pwedeng gamitin yung cellphone. Kahit walang warrant of arrest, walang problema dyan. Kung ipinakita yung sa cellphone, kapag binitbit na yan, ipapakita rin naman sa abogado yung buo niyan. Pag nahuli na, pag nandun na talaga sa kulungan. 'Di ba?
kapag nilalag na yung tao na yan na ganitong oras na huli, ganitong oras dinala dito, hihingi ng abogado, nasaan yung warrant of arrest? Ipapakita. Kailangan i-provide yan. Ganun lang yung kasimple, huwag niyong pahirapan yung inyong mga sarili, mga DDS, pagdating sa implementation rules ng warrant of arrest. But after the arrest, if the accused so requires, the warrant shall be shown to him. Wala po sa Rules of Criminal Procedure ang anumang patakaran na pwedeng iserve sa abogado ang arrest warrant dahil ito nga ay paghuli dapat sa isang akusado. Kailan pwedeng pumasok yung akusado? Kailan bali pwedeng pumasok ang abogado? Ang abogado maaaring mag-coordinate o mag-arrange ng pag-surrender ng akusado. O di kaya, maaaring siyang bigyan ng tinatawag na informational copy ng nasabing arrest warrant. Oo, yun lang ang pwede mga kababayan. Pero hindi